mahina na yung sound ng ating GoPro gawa ng nilagay natin sa case. At nandito tayo ngayon sa may bandang likod ng isla kung saan nakapana dito si Joe Adventure ng dalawang King Mac na hapon na. At dinalaw natin to gawa ng medyo may agos ng kaunti mga ka-channel. Malinaw naman yung dagat at sana pagkaluban tayo ng biyaya sa araw na to. So kahapon ay nag-dive tayo, yung huli natin lapu-lapu, Marlboro grouper at surahan. Kaya sana sa pagkakataon ito ay pagkaluban tayo kahit anong isda na makita natin at pwede na natin tirahin ay kunin na natin yan. Kaya tara, samahan niyo ako maghanap ng makukuhang isda sa panahong ito. Let's go! Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga ka-channel. Ayan, at muli na naman tayo namana sa araw na to. At napakalinaw ng tubig dagat. Kaso nga lang, talagang walang agos. Unang dive natin sa araw na to, dito sa spot na to kung saan mayroon tayong hinahunting. At yun nga mga ka-channel, napakahina talaga ng agos. May nakita ko dito na isang cuttlefish or tauban na tumago. Wala pang season pero mayroon na tayong nakita. Ayan, sa pool ka ngayon. At yun nga, unang pukol sa pool. At unang isda natin or unang huli natin sa panahong ito ay isang tauban or kulambutan. Pinuntahan ko yung lugar na ito dahil minsan lang ito napupuntahan namin ni Joe Adventure at nakapana na rin kami dito ng King Mac. Pero yun nga, sa pagkakataong pagpunta natin dito ay talagang walang agos. Kaya naman walang mga bait na nagpakita at wala ding mga pelagic. At dahil hindi pa tayo malayo sa bangka mga ka-channel, pagkatapos kong tanggalin ito sa pana ay hinatid ko muna para hindi tayo mahirapan. Pagkatapos natin mahatid yung cuttlefish doon sa bangka, napansin ko dito sa ating pinagpanaan ng cuttlefish ay mayroon tayong nakitang maaligid na green jobfish or malaguno. Kaya nagsagawa tayo ng pagsisi dito at antay-antay lang mga ka-channel, baka sakali na ito ay lumapit. At ayun nga, nakita naman sana natin, kaso nga lang ayaw bigay ang tamang distansya para matira natin. Ilang segundo pa lang simula nung nag-drop tayo dito, mayroong isang bangka na dumaan. Kaya ang ginawa ko ay hindi muna ako umahon dahil alam kong napakalapit lang talaga ng dinaanan ng bangka. At ito nga, yung green jobfish ay talagang ayaw ibigay ang tamang pagkakataon. Sayang naman talaga. Muling pagsisid ang ating ginawa mga ka-channel dito sa unahan, kung saan nakakita tayo ng lifty at mayroong mga kasamang ilak. At yung pinuntirya ko dito ay yung labian or lifty na dilawan. Ang dami sanang ilak pero hindi pa gaanong malalaki, kaya hindi ko muna pinansin. Etong nasa unahan ng bato na nasa harap natin, mayroon tayong nakitang lifty, kaya inaantay natin na siya ay lumapit. Medyo matagal-tagal din yung pag-aantay natin dito sa ilalim, pero ayaw talaga ibigay yung tamang distansya, kaya maya-maya lang umahon na tayo.
Lumipas halos ang 2 oras ay bago tayo muli nakakita ng panibagong target. Unicorn fish or surahan. 2 piraso ito mga ka-channel, kaya pinili ko itong mas malaki. Nang sa gayon ay hindi tayo magiging lugi bago tayo umahon. Medyo may kalaliman na. Nasa 11 dipa na yung ating sinisid. Kaya naman nung tinira natin itong surahan ay hindi naman tayo binigo. Ang kaso nga lang, paahon na tayo, sumabit doon sa gilid ng bato. Kaya pinigilan ko, baka mamaya ay pumasok pa, mahirapan pa tayo pag kuha mamaya. Makalipas ang 4 na minuto na pagpapahinga dito sa taas ay kondisyon na yung ating katawan upang balikan yung surahan na sumabit dito sa ilalim. At dahil sapat yung ating pahinga sa taas, hindi naman tayo nahihirapan na tanggalin itong sumabit na monoline dito sa gilid ng bato. Malalim-lalim na rin ito mga ka-channel. 11 pa yung ating nasisid. Pero dyan sa unahan, 13 di pa na yan. Ayos, at ito yung pangalawang biyaya nating nahuli sa araw na ito. Pagkatapos nga pala nating na kuha yung surahan ay nag-decide na rin ako na umuwi at hindi na ako nakapag-video gawa ng 2 lang yung ating nahuli ngayong araw. Kaya naman sa araw ng bukas ay nag-decide ako na muling mamamana, at ito ay dinugtong ko na lang dito sa ating naging unang araw sa pamamana. Kaya naman nagsagawa tayo agad dito ng unang pagsisid, pero bago ang lahat ay tapos na tayo nag warm up sa bahagyang mababaw. Hindi naman gaanong kalaliman yung ating sinisid ngayon mga ka-channel, nasa mga 12 meters lang siguro yung kalaliman nito. At dito madalas na nakakita yung primitive islander dati ng Marlborough grouper or luba. Kaya nagantay-antay ako dito na may lumapit dahil mayroon akong natatanaw na isang red bass or tingalon. Ayan, malapit na sana ito mga ka-channel nung napansin ko. Ayan, dahil sa sobrang likot hindi natin nagawang tirahin. Pagkakataon na sana. Mahirap kasi tirahin yung isda kapag nakatalikod. Kanina sana nagharap, ang kaso nga lang napakalikot. Hinayang talaga ako sa pagkakataong yung mga ka-channel dahil napakalapit na at hindi natin natira. Kaya umahon muna tayo. Maya-maya lang ay muli na naman tayo nag-dive. Same spot pa rin mga ka-channel kung saan tayo nakakita ng red bass. Umabante ako ng kaunti dito sa unahan kung saan tayo nakadapa kanina. Nag forward tayo kahit kalahating di pa lang.
saktong-sakto lang nung paglingon-lingon natin dito, mayroong nagpakita muli na tingalon or red bass. Hindi ko sukat akalain mga ka-channel na yung red bass na nakita natin kanina may kasama pala at mas malaki pa sa kanya. Kaya nagantay-antay tayo na ito ay lumapit talaga. Ayun, no. Sayang. Ito yung red bass na nakita natin kanina. At sa unahan mga ka-channel, nabigla ako na mas malaki pa yung sumunod sa kanya na nagpakita. Grabe naman. Sana ay makuha natin ito. Medyo nabulabog. Gawa ng nagulat yung mas malaki. Kaya bumaba ng kaunti doon sa may bahagyang malalim. At maya maya lang, dive na naman tayo ulit. Dito pa rin tayo pumisto mga ka-channel kung saan tayo nakapwisto kanina. At bago ang lahat ay shoutout muna tayo kay Bay Benji, kay Kuya Laris Santi, kay Sir Terso Manolat Laurio ng Team Noranda ng Canada, kay Miss Jean Upiuta at lalong lalo na po kay Strawberry Sweet. And shoutout din po kay Sir Ivan and Celery family from Canada. Ayan, Miss Juliet ni Cario Ribusa, shoutout po. Na sila po ay laging nakakantabay sa ating bawat upload. Ayun mga ka-channel, natatanaw ko na yung tingalon. Ayan, lumapit ng bahagya. Medyo may kalakihan na. Estimate ko dito sa ilalim, nasa mga 5 or 6 na kilo na. Pero kapag nasa taas na ito ay mas malaki pa ito. Paikot-ikot lang sa unahan mga ka-channel. Akala ko nung umikot siya pababa, tuluyan na pumunta sa malalim. Kaya nung napansin ko na medyo kumislap at eto nga, lumapit pa talaga. Ang kaso nga lang nung pagtira natin, hindi bumuka na naman yung ating flapper. Kaya nung tumakbo, nabunot. Sayang. Ay, nabunot. Sayang. Katapos ng ating pagpapahinga ng mahigit 5 minuto ay muli tayong nagsagawa ng pag-dive. Ito pa rin yung pwesto kung saan tayo pumana ng red bass. Ayan, umabante na talaga ako ng mga isang dipa para nang sa gayon ay mayroong mang isda sa unahan, mapansin natin agad. Di sukat akalain, isang GT na napakalapit. Kaya naman palag-palag yung GT mga ka-channel. Habang paahon tayo, pinigilan ko yung ating line na sa gayon ay hindi niya itakbo doon sa malalim na part. Dahil kapag pumunta ito sa malalim ay mahirapan tayo na i-recover gawa ng wala tayong buya at medyo may kalaliman na yung lugar sa unahan. Medyo may kalakihan na rin yung GT na ito. Sobra 10 kilo siguro yung estimate ko dito. Successful mga ka-channel yung ating pagpigil ng line dahil napakalaking bagay talaga kapag medyo maganda yung tama at pinigilan mo yung isda. Kapag ganitong klase hindi ka na mahihirapan pa. Mahirap kasi kapag bumuilo at pinulupot ng bahagya sa bato yung ating monoline, madadamay pati yung ating shaft. Hindi naman tayo binigo dito sa spot na ating napuntahan dahil meron sanang mga isda na napapana gaya ng red bass at itong GT. Siguro kapag maganda yung agos dito ay mas malala pa yung ating makikita dahil
medyo malalim sa unahan at ang daming bait na maliliit na isda gaya ng dalagang bukid na bilog at dalagang bukid na malalapad. Pagkatapos nating matuhog yung isda ay muli tayo nagsagawa ng pagsisid dito sa unahan ng kaunti dahil mayroon tayong nakita na mga red bass na umaaligid. Ang kaso nga lang mga ka-channel, medyo nahihirapan tayo gawa ng mayroon tayong isda dito sa ating baywang at napapansin ng malalaking isda or ng mga lapu-lapo or tingalo na mayroong nakatali sa ating baywang, kaya medyo natatakot at hindi na masyadong lumalapit yung mga red bass. Dito nga mayroon sana tayong napansin, good size na rin na red bass, pero yun nga, dahil sa sobrang lingon-lingon natin, hindi natin sukat akalain na malapit na pala. Kaya hindi tuloy natin ito natira. Sayang, pang ulam na sana yun. Ilang beses din natin itong sinubukan na babaen mga ka-channel dahil talagang bahayan talaga siguro ito ng red bass dahil napakaganda ng kanyang pwesto. Sa unahan ay malalim na at dito sa ating pinagpwestuhan nasa 12 to 14 meters lang yung ating dinadapaan. Mahirap kasi kapag bumaba ka pa sa unahan tapos nakapana ka ng malaking isda at mahirap na ipulupot yung ating line dun sa mga bato dahil malalim na yan. Madalang yung coral trout dito sa spot na to gawa ng ito ay bugbog ng mga nakaraang buwan lang at syempre yun din yung hanap buhay nila kaya pabayaan na natin yan sila. Nag-decide muna ako na bumalik ng bangka upang ihatid yung ating nahuli na mamsa dahil mabigat sa ating tagiliran o sa ating baywang. Katapos kong mahatid ay lumangoy ako ng kaunti dito sa unahan at nakita ko nga ito yung bato na napansin ko may butas sa gitna kaya sinubukan natin itong sisirin upang dumaan dito sa butas at ayan nga, hindi naman tayo nahirapan gawa ng hindi naman tayo masikip or hindi naman masikip na daanan at sinubukan natin dito na mag-dive. Unang beses ko na sumubok na ganito mga ka-channel na lumusot sa gitna ng butas ng bato. Kaya maya maya lang lumipat tayo. Kanina napakaliwanag pa pero biglang mapal. Sana hindi masyado maglakas. Ganun.
simula dyan pag ganun ulan. Tapos mamayang hapon pag medyo nagkalma, ay magsusubit-subit tayo ng anday or lantuan para kapag medyo maulan bukas, subit tayo ulit na mga well ng talagang bukid. At subok tayo dito na magsisit dahil yung huli natin ay ilang piraso pa lang. So kahapon nag-dive tayo, tapos yung 2 piraso huli natin, tapos ngayon nakadali tayo ng isang GT or mamsa. Meron sana tayong napana na red bass. Hindi natin nakalain na ganun pa yung nangyari na tanggal. Tingnan natin mamaya sa video kung bakit na tanggal yung red bass na napana natin. Let's go. Kailan natin na medyo pakiramdaman natin ang konti yung hangin. Kapag di kaya, malapit lang din naman yung tabi, kaya pansin mo kaya. Okay. Pagkatapos nating makapagpahinga sa bangka, maya-maya lang ay bumaba na rin ako dahil nakaramdam tayo ng lamig. At dito sa dagat ay hindi tayo nakaramdam ng lamig, kaya dive tayo. At nakita ko itong grupo ng Spanish vlog. May malalaki na, kaya binawasan na natin to. Nang sa gayon, mayroon tayong may ulam sa pag-uwi natin. Sobrang hirap timingan itong isang piraso dahil malaki na. At pinili sana natin to, pero no choice, kaya tumira na ako ng iba. At hindi naman tayo nabigo nung nagsagawa tayo dito ng pagtira, mga ka-channel, dahil sa pagtira natin tinamaan naman yung ating tinira na Spanish vlog or Manilan ang tawag dito sa amin. Okay, at nakadali tayo ng pang-ulam. Muling pagsisid at hinanap ko itong malaking bato na nakahiwalay dito, dahil nung mga nakaraan ay mayroon tayong nakikita ditong unicorn fish, at mayroon din tayong napansin dito na green job fish, 2 piraso, malalaki na. Pero yung pagpunta natin dito, bayang yung nakatira. Ayan. At yun nga, mga ka-channel, ay wala tayong napala sa pag-aantay natin dito sa spot na to, dahil hindi nagpakita yung naging target nating Spanish vlog. Maya maya lang dito sa bahagyang mababaw, nakita ko na mayroon 3 pirasong darag-darag or manilanon, kaya sinubukan natin itong babain at magsagawa ng pagtira. Malalaki na yung Spanish vlog dito, kaya naman timing at makatira.
Medyo mahirap yung anggulo, kaya tago-tago muna tayo sa bato. Maya-maya lang ay lumapit itong isang malaking Manilanon or Spanish vlog, kaya naman ay naging successful yung ating pagtira dito sa gilid ng dalawang bato or kalagitnaan ng dalawang bato. Mahirap kasi kapag malapit na yung isda tapos nasa tapat ng bato at lumusot yung ating shop, itatama lang doon sa bato, kaya inantay natin na siya ay dumistansya. At ito nga, pagkakataon, tinamaan naman yung ating natira na Spanish vlog. Mulupot ng bahagya doon sa may bato, at dahil tapos na tayo nakapagpahinga, ibalikan na natin to. Baka mamaya madaanan pa ng iba. Nasa mga 7 grams na rin pala yung ating napana na Manilanon or darag-darag ang tawag ng karamihan dito sa amin. Medyo malinaw talaga yung dagat kapag maaga pa, pero pag tanghali na medyo lumalabo ng bahagya, pero ganun pa man, kahit medyo malabo ng kaunti, kapag may isda nakikita pa rin natin yun. Pagkatapos nating natanggal sa pana yung isda na nahuli natin, ginawa ko, kinaliskisan ko na lang ng sagay na hindi mahirapan mamaya si misis sa bahay ng pagkaliskis. Kaya time na rin na tayo ay pauwi na, at dahil wala pa tayong masyadong nakitang mga malalaking isda, kaya ito ang ginawa ko, kinaliskisan ko na ito dito sa dagat yung ating nahuli na pang-ulam. At syempre kinakailangan din naman talaga na linisan natin yung ating nahuhuling isda. At habang nandito nga, kaya mas madali kasi kapag nasa dagat ka, dahil hindi pa siya nabibilad ng araw at malambot pa yung kanyang mga kaliskis tanggalin. Ayos naman, at dahil dito sa dalawang Spanish vlog ay ligtas na ang ating pangulam. Kaya pagkatapos nito ay bumalik na rin ako sa bangka at umahon, dahil medyo nakaramdam na rin tayo ng pagod at time na rin para umuwi. Kaya let's go mga ka-channel. Ayan tayo mga ka-channel. At salamat sa Panginoon dahil kahit pa paano nakadali rin tayo ng pangulam ngayong araw. At yung GT ay binta na natin yan dahil pambawi natin sa ating diesel. Siyempre kailangan din natin na bumili ng diesel sa pang-araw-araw, nang sa gayon ay makakapamana tayo, dahil kapag wala tayong diesel hindi rin tayo makakapamana. Pagod kasi maglangoy dahil simula dito hanggang sa tabi siguro nasa mga 1 oras din yung langoy. Ayan, may kalayuan din kasi na playa. Kapag nilangoy yan talagang malayo, mahirapan. Kaya tara, uwi tayo. Let's go, at nawala na rin yung ulan. Subok tayo ulit bukas. Yes. Ano tayo ng ibang sapat. Dati yung ating huling isda. Sige na hindi.
ating reel na mula kay Joy Adventure. At mga sticker natin from Bro Gaga Orozco. Ayan. Sperman's Girl. At syempre sa atin, native channel in Batang Spiro, Palawan Freediving, Joy Adventure, GoPro, and Joy Adventure in Sama sa PH in Corsi Sperm Master. Ang ating guma ay mula kay Bro Abraham ng ito ay Mako small ID 14mm at Sigal Sub pinagsama Sigal Sub na mula kay Bro Gaga Orozco 14mm small ID. Okay, ang ating line ay galing din kay Bro Abraham, kay Master Abraham na 1.5 at mula kay Bata yung ating reel na kanyang pinaglumaan. Ito yung ating ginamit nang sa gayon ay masanay tayo sa reel at successful naman. Iba nga pala talaga kapag reel ang gamit mo, yung isda na mailap ay magiging maamo dahil wala silang nakikita. Okay kayo, tara buhay na tayo. Umaya ng satsatan, gutom na. Ano? Tawan. Ha? Tawan. Kasama daw siya. Pabinta. Ayan o. Dayong sila. Punta doon sa gitna. Pabinta namin yung mamsa, mga ka-channel. Nagpatuwang ako sa pamangkin ko. Sold na ang pagkain ng ating alagang baboy. Ito yung ating inalagaan. Ayan. Ano pa lang to? 5 days. Yan yung kanyang yan yung pinakauna. Nasa mga 100 kilos na yung pinakauna nating inalagaan. Isang buwan pa lang, 3 buwan pa lang mahigit yan. Kasi nung 29 siya ng June, nag 3 buwan. Kaya mag-aapat pa lang yan ngayon, 29 ng July. Okay. Ayan mga ka-channel, nandito na tayo sa bahay. Kape tayo, kape. At nakauwi na rin pala si Mrs. Galing nagpabinta. So yung GT ay 13 kilos, tag 80. So kumita siya ng 1,040. Ayan o, 1,040. Ayos. At bawi yung ating diesel. Ayan, kape natin. Tapos hiwa-hiwain ni Mrs. yung pang-ulam natin na Spanish vlog or Manila doon. Ayan. So kinaliskisan na natin kanina. Yan mga ka-channel. Oh. Nagbili na rin ako ng lamas. Sibuyas, kamatis. Magsiga nga naman daw siya ng lamas. Ayan, sibuyas, kamatis, sili. Okay. Dahil nga nakaliskisan na ito kanina mga ka-channel, iwa-iwain na lang natin. Tanggalan muna natin ang buntot. 2 piraso ito. Malaki at maliit. Yung sisigangin natin. Siyempre ito pipritohin natin. Pukpukin natin mga ka-channel. Yan mga ka-channel, mag-ano tayo ng lamas. Maghiwa. Lamas sa sinabaw. May tubig na yata yung kamatis ha. Okay kayo mga ka-channel, ayan. Tapos na ako naghiwa, ilagay na natin sa kaldero.
Ayan mga ka-channel, kumukulo na yung tubig. Ito yung isda nating lininisan kanina. Lagay na natin ang ating sisigangin mga ka-channel. Yan. Yan mga ka-channel. Sinabaw. Ayan mga ka-channel, kumukulo na yung sinabawan na isda. Lalagyan natin ng sinigang sa sampalok. Tapos lagyan natin ng kunting asin mga ka-channel. Kunti lang. Kaya may asin na ito kanina baka mag-alat. Titikman natin mga ka-channel kung gaano kasarap. Wow, ang sarap ng isda na to mga ka-channel. Napakataba. True. Tanda. Samahan nyo kaming kumain mga ka-channel. Ang aming tanghalian ay nagawang hapunan. Dahil hapon na rin sa dumating. Mga alas 3 na. Kaya nga Sobra pala. alas 2. Ha? Sobra alas 2. Sobra alas 2. Alas 3 na ngayon. Kain tayo. Shoutout po sa pamilya ni Bro JM ng Tawi-Tawi at sa kanya na rin. Shoutout din sa mga kakilala ko dyan sa sa Kuyo, Palawan. At sa aking kuya na laging nanonood, shoutout, at sa iyong buong pamilya. Sa lahat po ng nakakakilala sa atin dyan sa Kuyo. Shout out nga pala kay Mama Inday Katape. Away lagi kang mag-iingat. Bilaukan ako eh. Natakot tayo kanina sa mga ka-channel. Ulan, grabing ulan. Kaya umuwi ka. Kala ko talaga lalakas, kaya naglipat ako dyan sa harap. Buti na lang naglipat tayo dyan sa harap. Dahil kung wala tayong ulam. Ayan mga ka-channel, tapos na tayo nagkain. Napakasarap na sabaw. Enjoy na enjoy. Spanish vlog or Manilan. Taba talaga. Kahit mapayat yung katawan niya, pero yung sabaw niya talagang namimituin pa rin. At syempre, bago tayo magtapos sa araw na to ay nasa dulo po ng ating video. Shoutout po tayo. Bago tayo magtapos sa araw na to mga ka-channel ay dumako muna tayo sa ating shoutout kay Miss Maita Porino watching from UAE. Shoutout din po kay Kirelina Vergara from Taytay Rizal Hospital. Shoutout din po tayo kay Ma'am Rosalyn Ocampo at walang anuman po. Thank you so much po sa inyong walang sawang suporta. Ingat po kayo palagi and God bless po.
Shoutout po kay Tata Ontoy Piho Edward ng Quezon Province. Maraming salamat po Sir Bon Portales. Shoutout po kay Jimboy Katabas from Samal Island ng Davao. Ingat po kayo palagi, lalong-lalo na sa ating mga kapwa-espero dyan sa Samal Island. Nel Cuesto. Shoutout din po natin si Ma'am Christine Di Guzman from Abra. Shoutout din po natin si DJ Mandrade. Shoutout po kay Rico Pluho. Shoutout din po kay Arnold Buenaflor. Shoutout po kay Portales Arnel from Irenas Victoria Northern Summer. Shoutout din po kay Sir Eddie RTV, Sir Isaac Parungaw, Gudo Oliva and Dennis De La Cruz from Nae Cavite. Shoutout po natin si Dondon Rapi, Nikar, Himax at kay Jeffrey from Bignay o Bingay, Valenzuela. Sabi po ni Jillian Nigo, Team Palahubog. At shoutout din po natin si Leopoldo Orsal and Orsal family at lalong-lalo na po sa kanyang asawa na si Ma'am Marilu. At sila po ay nandyan po sa Quezon City. Sana ay lagi po kayo mag-iingat and God bless po. At yan mga ka-channel, hanggang dito na muna yung ating shoutout. And shoutout kay Buhay Vlog TV, Ariel Fisherman, Joy Adventure, and Team Harabas. At hanggang sa muli, ingat kayo palagi and God bless po.